Vasquez. Ako po si Danny Buenafe. Ako naman si Nina Corpus at ito ang Balitang Europe. Samahan niyo po kami sa paghahatid ng mga mahalaga at makabuluhang pangyayari sa iba't ibang bahagi ng Europa. Saan man dako ng mundo, asahan niyong naroon kami, handang maglingkod sa bawat kapamilyang Pilipino. Ang ulo ng mga pangunahing balita. Pagtataas ng edad ng mga pensioners sa France, ipinoprotesta ng mga manggagawa. Mga Pinoy nakilahok sa rally. Pinay nurse sinuspindi matapos aksidenteng napatay ang ventilator ng isang paralitiko sa UK. Pinoy fashion designer pinataob ang mahigit 1,000 lumahok sa Timon contest sa Lyon, France. Pinoy independent film umaani ng papuri sa London Film Festival. Serbisyong Pinoy hinahangaan sa Malta. At mga kandidata sa Mrs. and Miss Holland ipinamalas ang kanilang kaalaman sa mga malalaking issue sa Pilipinas. Target ngayon ng mga negosyanteng Pinoy ang Europa para sa pagpapalawak ng call center business sa Pilipinas, partikular sa Business Process Outsourcing o BPO. Hindi raw kasi alam ng European Union Council na ikalawa sa buong mundo ang Pilipinas pagdating sa pagbibigay serbisyo ng BPO. May report si Teza Marie Aguilar. Tinawag ng isang Dutch business analyst na best kept secret ng Asia ang Pilipinas pagdating sa business process outsourcing industry. Kaya naman, sa isang roundtable discussion dito sa Utrecht, sinabi ng mga negosyanteng Dutch na ipaalam ng mga Pinoy sa buong mundo ang katotohanang mahusay sila sa larangan ng BPO para punin din ang kanilang serbisyo. Specifically, Europe understands that the Philippines are number 2 in BPO by example. So, I would say, make your story known to the audience here and find the right audiences to talk to. Payo naman ang isang opisyal ng isa sa pinakamalaking call center sa Pilipinas, pagtuunan ng pansin ng gobyernong Aquino ang problema sa trapiko. It's time to go from one place to another place. You have to build it into your schedule. And I think if the infrastructure can be optimized, that would probably be also helpful for the outsourcing industry. Pero sa kabila nito, pinuri ni din Elsa ng BPO workforce ng Pilipinas dahil mabilis daw matuto ang mga Pinoy at dedikado sa trabaho. Target ng Business Processing Association of the Philippines na makakuha ng mas madami pang investors mula sa Europa. Well, Europe is a frontier for the BPO industry. We're not tapping a big opportunity that's available in continental Europe. And we feel that today, because of the trend that we're seeing in non-voice BPO in the Philippines, we now have a big opportunity to penetrate this market. Ayon pa kay Sanyes, naging dependent ang Pilipinas sa United States at United Kingdom para sa BPO market, kaya't nais nilang pagtuunan din ng pansin ang iba pang bahagi ng Europa. Para sa Balitang Europe, Teza Marie Aguilar, Utrecht, the Netherlands. Susunod sa Balitang Europe, mga obra ng Pinay artist kabilang sa prestihiyosong Trevisan International Art Exhibit sa Ferrara, Italy. At mga kandidata sa Mrs. and Miss Holland nagpatalbugan sa ganda at talino. Nagpatalbugan hindi lang sa ganda at talento mga dilag sa katatapos na Mrs. and Miss Holland na ginanap sa Rotterdam. Ipinakita din nila ang kanilang kaalaman sa mga malalaking issue sa Pilipinas. May report si Teza Marie Aguilar. Mga napapanahong issue sa Pilipinas ang tampok sa question and answer portion ng Mrs. and Miss Pinay Dutch 2010. Tampok sa mga tanong ang abortion, corruption, at healthcare system sa Pilipinas. I believe that it's inhumane to bring a child into this world if parents lack the ability to support or provide shelter, food, and a bright future of their children. I am hoping that it's going to be written and codified in the Constitution of the new governance of the new elected president that every Filipino should be health insured. Pero ang mas higit na hinangaan ng lahat ay ang sagot ng 16 anyos na nakakuha ng titulo dahil sa tanong tungkol sa sex education. But
schools in the Philippines, I think it's far too early because then the children are far too young and they don't think about those kind of things. But for the high schools, I think it's good because then the puberty starts and then will help them to make a better decision. Dahil sa ganyang tagumpay, si Tiffany Kemper ang magiging kauna-unahang representative ng Dutch Filipino community sa Binibining Pilipinas 2011. Para sa Balitang Europe, Desa Maria Aguilar, Rotterdam, The Netherlands.